God, ay sorry naman, sorry. May laman ba? Hindi, pinagpugaran na lang pala oh. Wala na yung wala na yung ibon. Wala na siyang. Ayun oh, may konti ng laman oh. Kakukuha lang niya ngayong umaga oh. Pero ayan. May konti ng laman at yan ang napakasarap inumin. Kaya lang hindi ko pwede pakialman yan kasi baka hindi ko maibal pa siguro yan bumuka. Tapos pag araw kasi ganyan yan, nakalaylay, nakaikom, tapos bubuka ulit. Yan, good morning, good morning. Yan oh. Nandito pa lang ako, hinihingal na ako. Good morning, as usual. Ito po ako, papunta na naman po ako sa Kubo. Hindi ako nakapag-intro doon kasi sa kapitbahay ko pa lang malakas na ang tugtog. Ayun, hanggang dito sa dinadaanan ko papasok, ang lakas ng tugtog. Mahilig silang mag-music pag umaga. Kaya dito na ako. Narinig ko yung tumatahol na aso. Ayan, wait lang. Hinahingal ako kasi pandalas ako. Pandalas ako kanina. Oy, agang-aga mo lamok. Yan, at sarap pag umaga kasi ngayon ay wala pang alas 8. Nung umalis ako sa amin, tinanong pa ni Bibe kung anong oras. 7:38 ng umaga. Medyo tinanghali nga ako. Dapat sabi ko kanina bago mag 7 ay aalis na ako. Kaya lang, alam nyo na, pag umaga hindi makatiis na hindi magdot-dot at mag-support muna sa iba. Pag nakakita ko ng may yung iba na may upload, ayan, nagbubukas ako ng iba na may upload at nagpe-play ako para kahit papano makatulong. Nga lang, dahil kung sino lang yung madaanan. Ayan o, malapit ang lago ng damo o. Yun o, si Tisoy, gutom na gutom. Gutom ka ha? Galingan mo kumain ha. At ako naman ay magbibigay ng patuka. Uy, kukunti ang patuka. Pinaglagay ni tatay dito ng patuka ang sisiw. Kasi yung sisiw na yung manok na lumilimlim dyan sa may kalan, namisa na. May sisiw na siya. Kaya ayun nagamit ni tatay yung kulungan na ginawa niya. Pero ngayon uunahin ko muna bigyan ng patuka yung tandang na nakakulong kasi yan. Uy. Tapang ng mga lamok. Wait lang. Puntahan natin yung tandang. O yun, wala na yung pinag-itlogan doon ng manok. Ayan o, lumalayas yung kalabasa. Mamaya pauuwiin natin yan. Papupuntahin natin sa kanyang balag. Ay, ang kalabasa at ang sitaw, ayun na, mataas na, malapit na sa balag. Ayan, konti na lang, mamumulaklak na yan. Wait, bibigyan ko lang ng patukatong matapang na tandang. Kainis. Ayan, nung isang linggo, nung isang araw pa, siguro mga 4 na araw na ngayon, nadatnan ko ito, yung inahin, yung babae, yung dumalaga ng kasama niya dito, matigas na. Inaway niya siguro kasi puro bagsak ng dito. Ang tawag dito, puro balahibo nung manok na itim, yung itim na kasama niya rito.
Kasi siguro hindi sila pa nga magkakilala, pero ang nagtataka ako, halos isang buwan na niyang kasama yun dyan eh. Kung kailan matagal na silang magkasama, saka ano gano'n, nakita ko, puro sugat yung ulo niya. Ayun, kundi, ayun oh, binaon ko doon. Kasi mamamaho. Ito ang kalabasa. Oh, wag ka dyan na pumunta. Wait, baka baka maputol. Yan. Yan, dyan ka. Tumaas ka dyan. Yan oh. Tinaas ko kasi bumabagsak eh. Gagapang yan dito sa lupa pag hindi ko tinulungan na makagapang. Yan oh. Okay naman yung sitaw. Yung sitaw na bagong tanim ni tatay, ilan ba ang gumanda? May bagong sibol pa dito oh. Napalalim siguro ang tanim. Ito oh. Ayun oh, wala na. Pero ito okay naman oh, humaba. Tatatlo ang tumaas. Tatlong puno ang mataas na ngayon at medyo tumatalbos na. Pero meron pang bagong sibol dito. Hindi ko alam kung tinaniman ulit ni tatay yan o ano. Wait lang. At dito daw, eto daw ay, ano nga ba tinanim niya? May itinanim siya dito oh. Kaya may ganyan yan. Hindi ko matandaan kung ano yung sinabi niya. Sorry naman. At ang suha, medyo nakikita na ngayon ang bunga. O, dati hindi ko kita, pero ngayon oh, medyo lumalaki na ang mga bunga. Akala ko dati, isa lang ang bunga o dalawa. Ngayon marami-rami rin pala. Parang may 10 piraso yata yan. Ano, pangalawang bunga na yan. Yung una ay 3 ang naging bunga. Wait ha, bibigyan ko lang ng patuka tong manok. Ito yung manok oh. Oh, 'di ba? Wait lang. Yung sisiw wala pa. Ito lang yung nilagay niya dito na bubong. Hindi ba nababasa? Parang nababasa si tatay naman kasi. Parang nababasa yung kulungan, kawawa ang mga sisiw. Titingnan ko pa kasi may inilagay siya dyan na ano, may inilagay siya dyan na yung sisiw kasi, yung ano, yung itlog ay siyam. 9 yung nilimliman niya. Nung itinunto ni tatay o nung tinanggal ni tatay doon, ay, uy, ubos na, galing naman. Nung itinanggal ni tatay doon, 8 ang napisa. May isa daw na hindi papisa. Kasi bumababa na yung manok. Ngayon nung hapon, basta nung pagtingin niya ulit sa itlog, nabubutas. So pinabayaan niya. Ayun, napisa. Kaya lang, ay nilagay daw niya dyan, mahina pa. Isinama niya doon sa inahin, mahina pa. Hindi ko alam kung nagtuloy-tuloy ba o lumakas ba siya, hindi ko alam. Yan, nabigay ko na lahat. So bibigyan naman natin ngayon ng patuka yung sisiw. Yan. Oh, para may patuka yung sisiw. Natatakot akong mag-ano kasi baka lumipad yung inahin palabas. Natatakot ako magbukas. Kaya hulugan ko na lang. Wait lang ha, sisilipin ko lang yung inahin kung ilan ang sisiw at kung nabawasan ba o hindi. Wait lang ha. Ayan o, nabigyan ko na ng patuka. At good news. Kasi 9. Yung sisiw, hindi makita oh, nagbablurred. Yung sisiw na inilagay ni tatay na mahina pa ay okay na ngayon. 9, saktong 9 ang ano, ang 9 ang sisiw at malalakas sila. Wow, thank you Lord.
At eto update sa luya. Ayan dumadami na yung nakalusot na sibol. At lumalaki na rin sila. Thank you Lord, thank you Lord. At sa ngayon ay titingnan naman natin kasi yun daw yung kukuhanan ng tuba. Naputol na daw ni Kuya Nanding. Kaya titingnan natin. Medyo nilalakasan ko ang pang-amoy pagdating dito. Ayan ang mga sisiw. Kuruk tik 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 tik. Kuruk 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 kuruk. Kuruk. Teka, wait lang. Ito mga sisiw. Lalayo yan pagka nasa lubong ko. Kuruk tik 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 tik. Jesus. Oh my God. Nagulat ako dun. Nakala ko may nampato na. Kasi nalalaglag na. Nag-uumpisa nang mahulog yung mga santol. Oh. Yan. Wait lang. Tatawagin ko muna yung mga sisiw ha. Sandali. Ayun na mga sisiw oh. Yan. Hindi na kasi mga sisiw oh, malalaki na din. Kilala na yung babae at lalaki pero 4 pa rin sila. Okay, salamat po. Thank you Lord. Tumutuka na sila. At ayan pa rin yung isang itim na manok. Ito yung isang dumalaga. Oh, ayan, umuwi na rin at manunuka na rin siya. Thank you Lord. Andito sila lahat. Ang paminta may mga bunga may mga bulaklak na. Yan. Kailangan lakasan ng pang-amoy pagdating dito kasi may mga langka. Tulad niyan hindi na nabalutan ni tatay ayan may mga sira. Hindi naman napanguha para maigulay. Mahaba na ang tangkay ng puso kita niyo 'yon. Hindi nakukuha. Hindi rin yun yata nakikita ni tatay. Sayang ang puso. Wait, pupunta ako dito sa tinutubaan kaya nanding. Laksan lang loob, laksan ang loob. Kailangan mong huwag matakot. Kasi kailangan mo. Ayan eto pa isang langka. Teka, puntahan muna natin yung tuba. Eto. Eto na yung tuba. Ayan siya, naputol na at eto yung isa hindi pa niya pinuputol kasi hindi pa bumubuka yung bulaklak. Pero siguro next week bubuka na rin ang bulaklak niyan. Eto yung isang pinutol niya. Ganyan ang ginagawa niya. Pinutol niya dito, tapos may sahod Uy, mukhang ayun may konti ng laman Kakukuha lang niya ngayong umaga Pero ayan. May konti ng laman at yan ang napakasarap inumin. Kaya lang hindi ko pwede pakialman yan kasi baka hindi ko maibalik ng maayos. Mapapagalitan ako pag nalagyan kasi yan ng tubig. Mabubulok. Yung kahit ito ay puno na, pag nataluan yan ng tubig, mabubulok yan lahat yung laman. Kaya hayaan ko lang siya dyan. Ayan, mamayang tanghali o sa hapon, pupuntahan ulit niya yan, tatanggalin niya yung laman and then ibabalik ulit. Araw-araw tuwing umaga, ito yung putol niya. Paslanta ganyan. Pagkaputol niya, yan nilalagyan niya ng sili, yung pinagputulan niya. Akala ko kung bakit, sabi ko gusto yata nito ng maanghang na suka. Hindi pala, yung pampalakas daw para daw mabuksan yung mga tuluan ng tuba. Para daw lumakas ang tulo. So ayan. At siguro naamoy ko ang tuba. Tingnan natin kung siguro mamayang hapon puno na yan. Kung malakas ang tulo. Pero sabi niya hindi pa daw ganun kalakas ang tulo. Kaya ayan, hindi natin inabot kasi kasalubong ko na sa daan. Hindi ko inabot na kumuha siya ng tuba. Sana nakainom ako ng tuba. Masarap yan inumin pag ganyang bagong tulo. Pero pag matagal na tulo na, ay, lasang suka na, maasim. Ayan, ito naman sa susunod ang puputulin niya. Oops. Ayan, yan ang susunod na puputulin niya. Dito, puputulin niya yan dito. And then, lalagyan ng sili. Pipisaan niya yan ng sili, kukuskusin niya ng siling hinog. Tapos, katulad noon, lalagyan din niya ng sahod. And lalagyan niya rin niya ng plastic na yung bubong. Mas mahaba ang tangkay nito kaysa sa doon. So hopefully mas marami siyang
makuha. Ito yung ano oh, yung bulaklak oh. Ganyan siya. Yan, mabubuksan yan. Mabubuksan yan. Kapag bumubuka na, lalabas na yung mga petals niya. Ayun, doon yan puputulin. At kukuhaan ng tuba. Ayan, sana maraming tuba. Marami kang tubang ilabas. Bigyan mo kami ng maraming tuba ha. Salamat, salamat ka puno ng irok or kaong. Okay, titingnan ko naman doon yung isang langka. May isang langka doon na malaki. Wait, o yan oh. Langka, malaki na rin. Ito yung kakambal ng kalaki-laking langka. Yung isang malaking langka, kinuha ni tatay. Binenta niya. Ang napagbentahan niya, binili sa kanya na 650. Yun, wait, titingnan ko yung isang langka ha. Ito ako ngayon. At pupuntahan ko itong isang langka na maraming damo. Tabi-tabi po. Oh, pinupuntahan na ng baging. Kasi mataas ang damo. Yung dapat na damo na bubunutin ko, hindi ko mabunot ngayon. Ito nga, try natin. Oh, yan oh, tingnan nyo. Madali naman bunutin eh. Pag hindi ito binunot, sa isang linggo pagkataas-taas na yan. Mabilis tumaas. Ito yung langka oh. Maano naman, wait lang ha. Kailangan ko siyang hindi pa, mura pa. Wag daw, sabi ni tatay, wag daw kakabugin ng kamay. Kasi hindi daw na bumabango pag ganun. Pag kinabog ng kamay. Ito yung saging na to, oh, tingnan nyo, pansin nyo. Ang daming dahon, hindi normal yan. Ibig sabihin yan, may sakit yung saging. Hindi normal yan saging na ganyan na saba ito nakaliliit ng dahon. Tapos malimit. So, ibig sabihin yan, may sakit. Kaya, kailangan natin putulin. O, tingnan nyo, ha. Pakita ko sa inyo kung bakit. Ayan, no. Diba, may naninira. Ito. May buhay na nilalang sa loob. May buhay na nilalang sa loob. O, nakita nyo? Yun, tinaga-taga ko eh. Ayan, no. Kulay brown ito oh. Hanggang baba oh, may sira. Ayan oh. So ibig sabihin yan may naninira talaga. Meron siyang insekto sa loob. O, diba? At least na free na sa baging na tumataas na ang langka at itong dalawang punong saging. Uy, thank you Lord. Itong langka oh. May mga umakyat na baging. Pero patay na naman to. Wala na ang puno nito. Pero hilaw pa siya. At itong sili na madami malalaki ang bunga. Ayun pa yung saging. Nanggigigil ako. Kaya lang papasok si Bibe. Nanggigigil ako. Narinig ko na yung mga sisiw. Yung mga manok na tumuka. Yung mga sisiw yung 4 andito.
Mm. Okay. At bago ko lumabas ay syempre habang daan ay kinipit ko yung ano ko, itak ko. Habang daan, habang nakakakita ng mga tuyong dahon na kayang abutin at matatanggal naman, o kahit isang kamay lang, di abutin na para hindi na daanan ng baging, o tulad nito. Nag-uumpisa na. Kaya lang, tumutulo na ang pawis ko sa likod ko, nararamdaman ko. Kaya, lalabas muna ako. At, kunwari wala akong nakitang damo. Kasi, pag tiningnan ko lahat yan, di ako makakatapos dito. Walang katapusan yan kasi kita nyo naman ang paligid. Oh, damo, 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 damo. Lahat. Ayan, tapos na akong hindi pala tapos, tinapos ko na, hindi na ako tingnan nyo naman, paano ka ba naman makakatiis nito? Dahon na lang ng saging yung nakikita ko dito. Ay may pugad. Ay, sorry naman, sorry. May laman ba? Hindi, pinagpugaran na lang pala. Wala na yung ibon, wala na siyang tawag dito, wala na siyang itlog, at wala na din yung pero hindi ko na muna tatanggalin, malay mo baka may andyan pa yan. Naku, sorry naman, sorry, nakasira pa ako ng bahay, sorry. And update ko kasi napapunta ako dito kasi dito nagtanim si tatay ng ang tawag dyan, siniguelas. At ayan ngayon ko lang ulit napuntahan, diba? Ganda na, dami ng tubo. Mahaba na ang tubo ng siniguelas. Uy, thank you Lord, salamat. Magalaw, yan. Dami ng dami ng tubo. At ay, nakakalungkot lang yung ang tawag dyan, Chico, saan ba naman nakaalam, di ba? May maraming na yung pinutol na sanga dito, nakatambak dito. Naiinis si tatay kasi ginagapangan ng baging, ng mga kamote at ng kung ano-anong damo. Ay, ang taas-taas, akala mo tuloy napakalaking tumbok ng basura, pero yun, mga sanga. Ang ginawa ni tatay, sinigaan dito. Ayan okay lang sana ito kasi papatayin ko din yung dalandan na mapakaasim na yan. Kasama nitong isang malaking dalandan. Sabi ko, tataniman namin ng iba dito at papatayin na yan. Ang kaso, nadamay pati yung Chico, na kaya namin ipinaputol yan ay dahil dito sa Chico na to. Para makahinga siya at lumago at lumusog. Ayan ang nangyari. Halos kalahati ay nawala. Si tatay talaga, kabait. Hindi naman daw niya akalain na aabot dyan kasi nandito sa gawing ito Kaya lang, yung hangin ay pumunta dyan. So, ganun talaga. At least hindi naman namatay yung puno. Gaganda pa yan. Tutubuan pa yan. Okay, at sana bigyan mo kami ng maraming bunga at matatamis. Kasi yan, malalaki at matatamis ang bunga niyan. Yung puno niyan. Sobrang pawis na. Kaya lang, nakita ko kasi ito ay mataas na yung bakod. At ito yung isang langka, okay, itong isang anong tawag dito, paminta, malusog siya. At palagay ko mamumunga na rin yan. Kaya lang hindi kailangan nitong masyado mataas na bakod kasi baka dyan gumapang. Okay lang yung sanga ng kakwate kasi laki pa yan para may gapangan yung paminta. Pero itong bakod hindi dapat tumataas. May nakita akong malaking puno ng baging at kailangan kong tanggalin kasi mabilis yan dadami, mabilis yan lalago. Wait lang ha.
nakapagtanggal-tanggal na ako doon. Daming pwedeng tanggalin. Yung bakod pinababa ko kasi pinupuntahan ng baging yung 2 punong paminta. Okay, at ato naman nakita ko itong ano bang tawag dito? Pinya. Ito daw pag ginanito, natanggal. So ibig sabihin yan, hinog na. At tayo ay aani ngayon ang pinya. Huwag mo akong tutusukin ha, please. Please, oops. Sakit, masakit. Paano ba to? Yun. Diba? Nakakuha tayo ng isang malaking pinya. Walang susunod pa. Wala pa. Ito may pinya ako. San ka pa? Kung hindi nagpagod ang mag-asawang matanda, di wala nga yung pinya. Di ba? Yan. Simple lang yan ha. Wala yang pataba. Ito ako sa may puno ng dragon fruit. At ayan yung mga bulaklak niya. Yung mga nakabuka na yung iba. Buko na yan. Natutuyo na yung ibang bulaklak niya. At ito ay palagay ko ayan. Kakatuyo lang yan. Kakatungo lang. Siguro kung hindi, nung isang gabi pa siguro yan bumuka. Tapos pag araw kasi ganyan yan, nakalaylay, nakaikom, tapos bubuka ulit. At pag sa ngayon, yung itsura na yan ay palagay ko patuyo na din yan. Okay, at palagay ko makakatikim na naman ng masarap na bunga ng dragon fruit. Thank you, dragon fruit. Bigyan mo pa kami ng maraming bunga ha. Yung masarap na bunga. At ayan yung isang saging na yan yan yung napalutang ko noong isang beses na pumunta ako dito na hindi ako nag-video kasi puro baging yan hanggang taas. Ayan napa-ano ko, pero hindi pa ganun kalinis kasi may puno sa tabi na hindi ko alam kung anong puno yun. Pinutol ko lang yung sanga. Ayan, pakita ko lang sa inyo yung bunga ng rambutan. Wait ha. Ayan diba rambutan yan? Ayan pa. Rambutan yan. Ayun hindi kita masyado yung sa dulo kasi may araw. Pero dito kita yan Pasensya na, nanginginig ako kasi pagod na at gutom na din. Ayan, sobrang pawis na pawis ako. Tapos yung hindi rin kita. Yung marang may mga bunga. May mga bunga akong nakita yung marang. Hindi ko na rin maipapakita kasi pagod ang kamay ko. Pawis nanginginig ang kamay ko. Tama na talaga tita promise. Wala akong dalang anong tawag dito? Wala akong dalang towel, as usual, ganun pa rin si Tita Aw. Lagi kasing sinasabi ko sa sarili ko, magpapakain lang ako ng aso. Wala akong gagawin. Hindi ako magpapagod ngayon. Oh my God, pagdating dito, ang daming nakikitang kailangan gawin. Hindi ko lang kaya lahat. Ayun pa, ang isang dragon fruit, pero wala siyang bulaklak. Uy, dragon fruit, mamulaklak ka naman. Bigyan mo kami ng bunga ha. Huwag kang mahiyang mamulaklak ha. Huwag kang mahiyang magbigay ng bunga. Salamat. Bubunga ka ng madami ha. Sana wag sumagot sa akin. My God, pag sumagot yan, Diyos ko po, takbuhan ng mga tikabo. Uy, sumabit yung baging sa paa ko. Yan, andito na ako. Sa tinaniman namin ng balinghoy at sa pinagtaniman ko ng mais na walang tumubo. Ang galing, yung mais pinatukan na sa manok. Yung natirang binhi. Diba? Yan lumalago na yung damo. So kailangan yan ay mabunutan na namin. Hindi yan kaya ng sandali lang. Ito yung ano bang tawag dito? Saluyot
na hindi ko tinabas. O, di ba? Ganda na. At ito yung last na tinanim ko. Oh, ayan oh. Di ba? Oh, kung yan hindi ko tinanim, eh di sayang yan. Oh. Ayun. Hanggang doon. Oh, ayan oh, malago na yung damo, marami ng tubong ano. Ayan, meron pa ritong may mangilan-ngilan na tawag dito, luya. So sayang din yan, lalaman din naman yan kahit maliit lang palagay ko yung binhi niyan kasi hindi lang namin napansin. At eto oh, yung mga ganito dapat binubunot yan kasi pag yan lumaki, mas mabilis yan lumaki kaysa sa balinghoy. At pag lumaki yan maaagawan pa nila ng nakukuhang nutrients ng lupa sa lupa. Yan oh. Kala mo ang lago-lago nito, puro damo naman pala yung iba oh. Yun. Meron pang kulutan. Oh, ang bilis lumaki niyan. Wala akong dalang gloves. May mga saluyot dito kaya lang hindi naman pwedeng palakihin. At meron din akong nabubunot na maliliit pa na makahiya. Yan na pa, hindi pwedeng palakihin dito yan. Masakit yan pag nakatinik. Yan. Kailangan maagapan lahat yan sa paglago. Kaya lang hindi ko kaya mag-isa. Siguro pag kami magkasama ni tatay, bubunutan namin to. Na para lahat na. Kasi papasok si Bebe. Palagay ko yun nasa ano ngayon, nasa tutor ngayon. Kasi nung bago ako umalis ay ginising ko. Kasi baka mapasarap ng tulog. Walang gumising. Hindi makakapunta sa tutor. Yan. Oh, lalaki na ng baging agad oh. Gutom na si Tita Aw. Kailangan na talagang umuwi. Kasi ako ay nagkapilang kanina. Nakakawili kasing magganito kasi ang iniisip ko palagi, pag hindi ko itong ginawa ngayon, gagawin ko rin naman sa ibang araw. Pag ito lumaki, mas mahirap, mas madaming trabahong kailangan kumpara ngayon na maliliit pa at madali pang tanggalin. Yan oh, may mga sibol ng luya dito oh. Hindi iniiwasan kong magalaw oh. Kasi may hamog pa. Wag dito ako, wag dito, baka hindi ko mapansin. Ito meron pang, palagay ko ito ay oh, ano lang yan, ube, pero ano yan, sibol ng yung bunga ng ube. Hindi din naman lumalaki yun ang puno ay hindi kailangan ditong palakihin. So ayan pa oh, may mga luya. Ayan luya oh. So kung panggamit lang, may makukuha kami rito oh, yun oh, malaki na yun. So may mga naligaw pa na luya na hindi namin nasaid noong nagbunot kami oh.
Yan ang mga bagay na malalaki na. Hay nako, Tita Aw, tama na, sabing tama na. Umalis ka na. Umalis ka na. Kung makakapagsalita tong mga balinghoy sa akin, mamumura ako nito. Ayan o, luya yan o. Nakalutang pero lalaki yan. Ayan o, ito pa. Ayan pa ang luya o. Ito pa o. Maraming natirang luya. Hindi lang namin nakita kasi yung iba natabunan agad ng lupa. Hindi naman mas maiiwasan yan eh, na merong matitirang luya. Tinignan ko yung pinagdaanan ko, parang hindi binunutan ng damo. Kasi hindi naman pinili lang yung iba. Yung tulad nito, kamote. Pag hinayaan mo dito yan, mas mauuna pang lumago kaysa sa balinghoy. Ito ang luya oh. So, ayan ang balinghoy. Enough na Tita Aw, enough na. Ay, pag hindi ko tinigilan at hindi ko pinigilan ang sarili ko, hindi, baka mauna ang gutom ko, baka lumala ang gutom ko at dito pa ako samain. Okay. Kasi pag nakikita ko itong mga ganito, ito kasi madaling dumami. Madali itong lumago. Kapag hindi inagapan, mas mauuna pang lumago ang damo kaysa sa tanim. Yan o. Kamay na naman. Diyos ko Lord. Hindi kasi nagdala ng gloves. Okay. So kung araw-araw mabubunutan ko yan maski papano, di hindi ganun karami ang damo. Hindi ganun kadadami ang damo. Wait lang, isang-isa na lang kasi nakita ko dito malalaki na yung bag. At saka itong kamote, mabilis itong lalago dito. Sorry naman. Pasaway lang talaga si Tita Aw. Sorry na. Okay. Tama na talaga. Binunutan ko, marami na rin ako nabunot pero parang walang nangyari. Marami pa rin damo. Ang importante yung medyo malalaki na ay nakuha ko. Yung iba. Okay. Wala, rest na talaga. At ako ay lalabas na. Pagpapahinga muna lang ako dito kasi nakakapagod din kaya. Pero kahit pagod ka, magaan sa pakiramdam kasi nakikita mo yung pinaghirapan mo. Masarap pagka napagod ka nang may nakikitang magandang resulta. O di ba? Pero pag ganyan ang makikita mo, ay naku. Tapos nito nga Sabado at Linggo, hindi ako nakasama kay tatay. So wala akong nagawa talaga. Kaya dahil noong Linggo, noong Sabado, nasa Bukana nga kami. Tapos Sunday, hindi niya na ako pinasama, hindi na ako sumama. Nagpahinga ako talaga dahil sobrang masama talaga ang pakiramdam ko noong Linggo ng gabi. Umatake na naman si vertigo. Buti na lamang, medyo nakokontrol na ngayon. Nung nakainom ako ng mainit na tubig na may konting asin, ayun, may nakita tuloy akong puso. Ayan na naman, Tita Aw. Ayun, medyo nawala yung parang nanghihina ako na nanginginig. Nawala. So tapos nung nakapagpahinga ako, ayun, kinabukasan medyo mas okay ako pero hindi pa rin, nagpahinga pa rin ako, hindi pa rin ako lumabas. Sa bahay lang din ako. Nung hapon niyang yata pumunta, I don't know, hindi ko matandaan kung nakapunta na ako sa bayan noon. Okay, maraming salamat ulit sa inyong lahat ha.
at uulan na. Thank you ulit. Shout out naman dyan kay Sir Jerostoy TV. Maraming salamat sa laging pagtulong, sa laging pag-alalay sa channel ko at sa amin ni Bibe. Maraming salamat po talaga. And shout out po sa Sagip Squad, Kalembang Boy, salamat ha. And sa Planet So Weird, maraming salamat sa inyo, sa suporta ninyo kahit hindi ako kasama dyan sa bumubuo ng Planet So Weird, pero nakasupport pa rin kayo sa akin. Maraming salamat. And sa Team Bungisnges, maraming salamat. Sa Kasangga Foundation, thank you po Ma'am Mrs. K, Miss Mai Santos, Ma'am Bella, Miss Leslie, salamat sa inyo. And at sa iba pa na mga organic subscriber na nakasupport sa akin, maraming salamat talaga. Sobrang yan ang pinagpapasalamat ko. Kahit na hindi naman ganun kaganda ang mga video ko, nakasupport pa rin kayo. Maraming salamat talaga. And yung mga sponsors, yung mga tumutulong, sana yung ginagawa ninyo maging daan para mas lalo kayong i-bless ni Lord ng kalakasan ng katawan, ng pag-iisip at biyaya na financial para mas marami pa kayong matulungan. And thank you rin sa mga OFW natin na naandyan at nagsisikap para sa pamilya at para din makatulong sa iba. Thank you sa inyong lahat at mag-ingat tayong lahat, mag-ingat kayong lahat, lalo na kayo dyan na nag-iisa, walang kasamang pamilya na malayo. Ingat tayong lahat. And sa mga kamag-anak ko na nakasuporta sa akin, maraming salamat. Hindi ko alam kung sino-sino sila, pero alam ko may nakasupport sa akin. Thank you sa inyong lahat. Salamat sa pagtitiwala. Salamat at kahit papano ay nakasupport kayo, kahit na alam nyo na alam ko na marami ay nagdududa kung kakayanin ko ba, kung dahil sa edad ko, hindi nagdududa sila kung kakayanin ko ba talaga, kasi hindi na nga ako kayang sumabay sa mga kabataan. Pero ayun, nabuti na lang at kahit papano ay napipilitan sila. Nakasupport pa rin. Salamat sa inyong lahat. And sana nga bigyan pa ako ni Lord ng malakas na katawan at pag-iisip para magawa ko pa yung mga mission ko at yung mga kailangan kong gawin. At bigyan ako ng pagkakataon na mapalaki itong channel ko at para makatulong din ako sa iba na hindi ko kailangang umasa na may magbibigay ng tulong na iba rin na manggagaling sa iba. Mas gusto ko yung sana, although laking pasasalamat ko pag meron akong inihihingi ng tulong at marami ring nagbibigay. Sobrang maraming salamat talaga, lalo na ngayon may project kami na gusto naming maipagamot at may nagbibigay, although hindi pa naman ganun kalaki at hindi pa kayang suportahan kung ano man yung kailangang ipagamot, pero naniniwala ako na may mga taong hihipuin ni Lord para magawa yung project na yon at pinapanalangin ko na sana yung mga ganyang gawain sana wag akong pabayaan ni Lord na matukso dahil pera yan pera yung hawak ko, so sana wag akong pabayaan ni Lord na matukso at makagawa ng hindi dapat sa pera na hindi sa akin. Ayun maraming salamat sa mga nagtitiwala, and sana marami pang hipuin si Lord para matapos namin yung project at makatulong kami. Hindi ko ma-reveal dito kung ano yung project na yon kasi kukonti pa nga, pero soon pag pwede na i-reveal ko rin yan kung sino at kung ano ang kailangan gawin doon sa project na sinasabi ko. Sana may mga bukas palad na tumulong at gawin akong daan para makatulong sa iba. At ipinapangako ko naman na pipilitin ko at gagawin ko na magawa ng tama at nang hindi ako matutokso na kumuha ng pera na hindi sa akin. Okay, salamat po sa inyong lahat ang haba ng litanya ko. Pasensya na po. Bye-bye na po and ingat po palagi. Salamat po ulit. God bless po. Wait, there's more. Sandali lang to. Ito
Di ba nasabi ko sa inyo, may nakita akong sa puso ng saging. Ayun o, kinuha ko dun. Oh, at sa pagkuha ko, nakita ko, yung puno, nakabalot sa baging. So ayan, pinakawalan ko muna. Nilinis ko muna yung puno ng saging. Isang malaking punuan to. Tinanggalan ko ng mga nakabalot na baging at na pati yung isang sili doon. Ayun o, natanggalan ko ng nakabalot na damo. So, ayan, hindi pa rin nakatiis. Pero last na talaga. Last na talaga, uuwi na ako at si Bibi ay papasok pa. Bye-bye po, bye-bye. God bless, ingat po tayo lahat. At last na talaga, sa ngayon ha. Bye-bye po.